Yo! Check, check, check. Welcome back sa ating channel. Alam niyo na guys, another episode na naman ng round by round rap battle reviews, no? So, yun, konting shoutouts lang ulit sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, mga nanonood sa atin mga YouTube man, TikTok or Facebook, sa mga hindi pa naka-follow at subscribe, alam niyo na. And yun, galing tayo sa medyo maikling bakasyon lang naman, no? So, galing tayo ng, Sorsogon, Bicol. So, sobrang shoutout sa Sorsogon, sobrang gandang lugar and grabe, hanggang ngayon, parang nabitin talaga ako dun sa bakasyon na yun 'no. And siyempre, shoutout natin yung tropa natin na bagong kasal na rin, si JR Binos. So yun, and siyempre ang kanyang asawa na si, Carla Binos na rin, and, yun, sobrang ganda ng lugar and, siyempre may mga nakilala since nasa ano tayo, Bicol 'no. Siyempre alam naman natin na yun yung lungga nila ng mga Bicol boys 'no. Though nasa Naga sila, malayo sila sa Sorsogon, pero marami rin tayong naging tropa or nakilala na mahilig din sa rap battle review 'no. So shoutout sa inyo, lalo na si, John Lawrence Bitas 'no. So sobrang shoutout sa'yo. And, yun gusto nilang makapanood din ng Flip Top, ng live. So sana, yun nga 'pag nagkaroon ng pagkakataon 'no, so since madalas talaga ng events, nasa Manila. Pero yun, malay natin sa susunod or sa future magkaroon din ng time na magkaroon ng Flip Top sa Sorsogon or sa Bicol or even sa Naga. So and yun, 'di ko na pahahabain dahil ngayong araw ito sobrang ano 'to, tiniis kong hindi panoorin 'to nung nilabas kasi siyempre, isa rin 'to sa mga laban na inaabangan natin nung gubat na siyempre dahil hindi tayo nakapanood ng live sa gubat 'no. So, 'yun isa 'to sa mga inaabangan ko rin after kasi nung laban ni Sinagtala tsaka ni Ice Water. So, parang, magkasunod na gabi 'to. Ito yung pangalawang laban ni J Block 'to and yun nga, kalaban niya pa dito is again isa buhay finalist na mabigat din si Vitrum 'no. So, yun na. Papanoorin natin ngayon guys at gagawa natin ng, video reaction is, laban ni Vitrom at J Black nung gubat. So, let's fucking go. And syempre nga pala, shoutout palagi sa Flip Top kay, Boss Enigma and sa buong Flip Top staff. And yan, Crown Manila palagi and 'to yung suot ko ngayon, ito yung unang shirt na nagkaroon ako, na galing 'to ng Box and Dose 'no kay, Idol Sureño natin. So yun, shoutout sa inyo and tuloy na natin. Shoutout sa lahat mga represent collab. Silip nyo nga pala mga malulupit na disenyo ng Dark Horse Clothing at inihintay nga pala natin yung disenyong parating mula sa kanila para sa susunod na represent collab. Shoutout sa Real Jokes, High Mind Crown, Rapolo, syempre John Leo, Tata, Linya Linya, Toyo Wear, lahat ng tropa na bumiyahe. High Mind sa banggit ko na, Real Jokes Clothing na banggit ko na, Black Manila at lahat-lahat. Sa kanan ko, Mandaluyong, Cavite, represent para sa inyo. Isabuhay, 2024 finalist. Mag-iay tayo lahat para ang Vitrum. Sola, kakabobo, monopolyo, pati panguloy na mumuro sa mga polyo. Sa gala naman, lagi ng ganyan, kahit saan ay pinapadaan ang kaunlaran na walang karapatan ng kalakan ng mga mamamayan. Yan, Tagalog in the city. At sa Tagalog liwan versus naman, Visayas. Lapu-Lapu City, represent para sa inyo, 2021 Isabuhay champion. Mag-iay tayo lahat para ay J Black. Yeah, J Black CAL, SSWB, Kalayla Hoops. At gusto ko lang batiin si Jikoy ng happy birthday at sa kasal nila Brian. Nga pala, unang laban 'to pagbabalik ni Vitrom after nung Isabuhay Finals 'no, and yun J-Block agad yung kalaban. Sobrang tindi ng laban 'to, talagang inabangan natin guys. So tagal ko siyang tiniis so ngayon kahit na medyo pagod pa tayo at, hindi pa tayo nakakabawi ng pahinga, yan gagawa na natin agad ng review bago pa tayo ma-spoil. So yun.
Yan, at Coco na sa'yo. Sorry di ako nakarating June 28 kasi may battle din kasi. Yan, Dark Horse Clothing. Yeah. Shoutouts Unhinged, Ulap, RX Panda. At syempre, happy birthday kay Jekoy. Nanalo ng Coitos, si Vitrum. Pili niyo mauna, si Jay Black. Gubat 15, tig 2 minuto dapat. Gubat 15, pakinggan natin unang banat, Jay Black. Rarara! Tara! Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa Bisaya. Sumobra yata, aking awa at pagsasawalang bahala. Mas napahaba, papagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama, kaya bilang bawi itong goddamn, papakitaan ko ng aking pagkayawa. Gubat game! So ayun, Pitsilog naman, no? traffic agad, boss. Ganun lang. Grabe ka Traffic naman, tayo. Pitsilog. Kaka-tryouts ko lang kagabi. Tas Vitrom na agad ngayon? Ang swerte ko naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Palakpakan natin si Vitrom. Kasi sayang, isang boto na lang kulang kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto. Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo, yung panalo, di ko ramdam. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago, yung komentong mga ganyan, tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Iyakin! 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 Kasi siya yung tunay na iyakin, kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Real talk. Uma-acting lang ako. Okay. Pero tangina ito, gagi, totoo. Napanood ko mga interview mo, sabi sa comments, panalo daw talaga ako eh. Akin daw talaga eh. People's champ daw ako eh. Ayaw lay. Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, huwag magsinungaling. Dala ko yung mga totoong pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yang ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL, dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang yak, nasasabay sa majority. Sinamantala nyo ang mga Pinoy merong herd mentality. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Si Ichigo naging halo, si Eren naging titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Buwaya, ayaw lay, Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok to sa mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya ng bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayo i-facial! Sino sumugal sa kanya? Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako.
Ginaya mo lang si J Black, bro. Huwag ka masyadong ano. Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tangina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Aklas, tas akin na yung aura. Sa aming tatlo yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota. Sa aming tatlo yung droga, tas yung buhok, player ng Dota. Hindi ka salamin, babasagin ka lang at musaik ka na obra. Pero kung salamin ka man, bro, convex mirror lang to. Dahil ang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Wala akong pagnanasa magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. God damn ka lang bata ako, lihitin mong Bisayawa. Gago. Sakin na pero ground ba ni J Block compare ko dun sa laban niya kay GL, no? Parang mas prepared siya dito. Sabagay kasi yun nga hindi niya alam yung si GL yung kalaban niya. Pero sobrang lakas pa rin ng performance na nun. And nakakabilib lang din kasi same after the following night ito kalaban niya si Bitrum. Andun pa din yung aggression niya, yung sulat niya, talagang aura din niya, prepared talaga siya, no? So, kitang-kita naman sa round 1 din talaga. And maganda rin yung mga napili niyang angle kasi hindi siya ganun kumbaga bago siya. May mga bagong angle ako narinig na gawa niya, no? So, yun, mga lumanding din naman yun, solid din. And consistent, walang, kumbaga malinis yung round 1 niya. So, pakinggan muna natin yung round 1 ni Bitrum. Hindi raw niya ako binoto. Sabi ng kawawa, gago ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd. Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd! Tsaka nga ba ng oras? Visit to! Hoy, champion ka ha! Sana naisip mo! Pero champion ka lang, dapat alam mo yung limit mo. Kasi ako, di ako champion, mas malaki lang TF ko! Pagkatapos ng finals, yung karir ko, alright! Kasi Bitrum sa Visayas, Bitrum worldwide! Yeah! Worldwide! 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 Bitrum worldwide. Yung pala yung nakikita ko mga meme. Kasi may mga meme na ako nakita na yun nga, Bitrum worldwide daw. So, yun pala yun. Tingnan natin kung meron pa siyang hugot doon or yun na yun talaga, no? Kasi baka meron pa siya ikabit na, doon, na linya. So, tingnan natin. Nung sinet yung laban, sinet pa ako neto. Nakakainis. Para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Pero walang kupal. Creative aking pandidis. Kasi tignan mo siya, mukha siyang bumoto ng 2 party list. Puta, gago. Di mo kala i-convince sa tropa ang manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka? Hindi magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sa psycho pa. Hindi naman gago ang bala ko sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Ang ganda ng na yun, ng comparison na yun. Pucha. Champion dapat sa champion pala yan. No? Parang, ayun nga, yung parang naging kasi yun yung simula nung yung championship daw ni J Block talaga. Ever since 2021, talagang maraming nagsasabi na hindi na niya deserve yung championship. Kasi yung kalaban niya si Goryong Talas And sa pagkakaalala ko, para sa akin kasi sobrang dikit din talaga ng laban na yun. Magaling talaga si Goryo. Di ko sure kung
kung nakakalimutan ko kung may nag-choke ba sa kanila or hindi rin gano'n ka, yung performance ni J-Block parang saktong gano'n. Pero yun nga, parang ever since nun, yun yung laging ginagawang angle sa kanya na yun nga, parang siya daw yung pinakamahinang nag-champion 'no. So, parang hindi niya deserve or what not. Pero para sa'kin kasi all through, yung span nung championship run ni ano, hanggang sa ngayon naman napatunayan naman ni J-Block talaga na deserve niya talagang kanya talaga yung championship na yun. So, tuloy natin. Finals ko pinag-usapan, talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champiyong di matandaan, ganyan ka tumatak. Nung Ang nakakasabi ko hindi ko matandaan. Ayun. Pero yun nga, kasi nga, yung time na yun, pandemic yun eh. So, nga parang yun, pandemic champion nga tawag sa kanya. And actually, parehas naman din sila ni MZ kung tutusin, parehas na nag-champion ng pandemic. And yung time na yun, walang crowd. Kumbaga sila-sila lang din yun. So, medyo hindi talaga siya naging matunog, no? Unlike nung, iba talaga kasi pag may live events talaga na may live crowd. So, parang iba talaga yung, ano, yung engagement niya even sa social media. So, yun. Ano kay mo, tag-isipan ng upuan? Yakin pa no? Nung ako natalo, wala nagbago. Buhat pa rin bangko. Tangina mo, PSP yung laro. Wala ka pang trofeo ng display. Ikaw lang yung MCing nanalo at natalo sa replay. Galing. Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago. Pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Parehas nilang ginamit yung angle yung ano, no? Yung pagiging iyakin daw nila. Kasi nga, yung una, round 1, si J Black. Para mas iyakin pa daw sa si Beaton dun pa sa pagkatalo kasi isang boto na lang ata. Ay. Huh! Sorry. Isang boto na lang yung kulang niya, no? Tapos, do ginamit din siya ni Beatrum dito, pero mas natripan ko yung pagkagamit niya kasi ginamit niya yung nung na-observe niya pa yung sa bangko, yung pagsipa ng bangko, ganyan-ganyan daw. So, mas nabigyan niya na ng laro yung yung at na parang na mas na-justify niya na mas iyakin si Beatrum, si J Block no kung sa kanyang dalawa. Galing maganda yung pagkakagawa niya nung linya na yun. So even na pareha sila ng anggulo, magkaiba naman sila ng creative ng ano ng paggagagawa. So mas trip ko yung ano kay Beatrum dito. Tuloy natin. Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Putya ka, kung ako si Sak, bibigyan kita tissues. Nagisipahan ng upuan. Yun ang sabi sa issues. Eh, ang tanga mo. Kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. Gago. Upal. Fuck this me! Nakilala puro iyak. Di mapatahan even if they try. Walang ibang identity. What a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. Sinita mo pa si Pistol na style niya, hindi mahirap. Ikaw nga, puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inang bag dito sa fucking flip-top. Tanginang genre yan eh, no? Crying hip-hop. Naufay na lang kulang eh. Di ko ma-enjoy yung mga laban mo sa aking mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro yak pagtalo na. Diyan ka lang nasanay. Mga talo niya, pampisayang trahedya. Puro landslide. Ina. Gago, solid nun, puta. Bisayang trahedya, puro landslide, puta. Tumugma pa, no? Dahil, yun nga, Cebu. Nasa Cebu sila. Sheesh! Grabe yun, no? Ito nga, no, napaisip na paano rin ako, no? Parang laging ang, ano, panalo, pag tatalo si J Block, laging, ano eh, laging, parang, di naman siya totally, yun nga, landslide nga. Sabi ka nga ni Beaton, landslide talaga. Pero yung pinakadikit lang para sa akin talaga, yung, ano eh,
nga natalo siya yung kay Mot. Actually, sobrang ang hirap i-judge ng laban na yun. Pero kung matatandaan ko, parang binigay ko ata kay J Block yung laban na yun. Para sa akin lang, para sa akin lang. Hindi naman sa ano. Pero based dun sa pagkakapanood ko nun, nung unang labas niya is talagang kay, para sa akin, gahibla lang talaga para kay J Block yun. Pero ang ganda nung ano, ganda nung linya ni Beatroom dun, talagang swak na swak dun sa punchline yung angle niya, tapos nagkataon pa na yung crowd is sa Cebu pa, no? So talagang grabe, solid. Tuloy natin. Never ka nagkabattle na nagyayabang ka sa round. Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd. Kaya lagi kang nagtatanghal. Kasi babad ka na sa doubt. Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud. Ako, finals ko, solid na patunay na kahit matalo walang halaga. Basta mahusay, di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay. At ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buhay. At di nga ako champion. Kaya ano Apex? Battle tayo minsan. Ang ina mo, nag-call out ka. Woo! Ano Apex? Battle tayo minsan. Ulol, wag na. Pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black Tol. Pwede mong kaibigan. Fuck you! Okay, kita grabe si Jado, si Beatroom dito sa round 1. Tangina, kinall out, sabi kinupal eh, no? So yun yung round 1 ni Beatroom. So para sa akin, malinaw to. Bibigay ko tong round 1 kay Beatroom. Sobrang ganda ng mga angles niya, pati yung pagkakagawa niya nung bara niya, no? So madami taga-solid na linya na talagang pumasok talaga. And maganda rin yung pagkakatapos siya nung round na to, no? So, and yun, yung character niya talagang Beatroom yun eh. Yan talaga classic na Beatroom, no? So, yun, malinaw para sa akin round 1, bibigay ko to kay Beatroom. So, yun, tuloy natin round 2 nila. Ang ina. Trip nila ng kupal, mahal ka nila. Anong champion dapat? Pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Tang ina, nagtapon daw ako ng bangko. Pareha naman tayong inis kay Pibus. Kaso ikaw sa Reddit ka naghakot ng issues. Tang ina, galit na galit ka sa mga ano pero ikaw yung mga angles mo fake news. Tangina, wala ka naman nung event Tangina, nagbasa lang sa Reddit, tangina. May angle na agad. Tangina mo, nerd! Tangina mo. Tangina, nabalik niya yung sinabihan siya ng nerd yung round 1 eh. Puta, binalik eh. Reddit boys. Shoutout sa mga nasa Reddit dyan. So, nagbabasa rin tayo dyan ng mga about sa flip-top, no? So marami din tayo natutunan doon, and yun nga, syempre dahil internet to, so everything dapat i-take natin with a grain of salt, with a grain of salt. So parang hindi natin sure kung legit talaga lahat na nababasa eh, internet, maraming talaga niyan. So parang kailangan marunong din tayo pumili ng paniniwalaan or hindi, no? So pero yun, kanya-kanya, more on, natutuwa naman ako sa Reddit kasi more on opinion siya, and yun nga, engagement doon sobrang kahit paano healthy naman, no? So balance lang yung crowd. So yun, pero yung ganda ng bawi ni J Block dito, umpisa pa lang ng round 1 niya. So tuloy natin. Astig yung mga gano'n na bara, no? Yung mga parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga, di ko nga nireplyan mo yung mga bumili na ticket. Real talk na. Kung inong yun, insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay to. Round 2 game! Yeah! Kakatapos lang ng Mother's Day,
Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Yes! Buhay man o patay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang. Napakaswerte nyong andyan sila, yung iba dyan walang magulang. Ano, pinersonal na ni Jay Black. Napulot ka lang daw sa basurahan. Puta, lala nun. Yung iba, pinahid lang sa kumot. Siya, binuhay talaga para itapon. Kita nyo mga tatuko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun ang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon, ta sa finals, ipapakita mo lang ganon. Excited pa naman ako tawagin kang ganap na champon. Champon, champion na ampon, aray ka! Aray ka! Tangina, ang sakit ng angle ni ano dito, ni Jay Black. Kaya pala ganun yung sinimula niya ng rebat. Pucha na yan. Ang sakit nun. Pero, I mean, natatawa ako kasi sa pagkaka-deliver niya tsaka sa linya na kung paano niya ginawa ng linya, no? So, masakit siya na nakakatawa talaga, putik. Tuloy natin. Trip mong maging si Sasuke? Kitil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Huwag na lang pala, lugi ako. Oh! Baka Uzumaki Naruto. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay? Barumbado umasta, talagang lahat papatulan niya. Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya? At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan sa kalsada kasi siya napulot. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Kaya yung galit at poot, hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ang buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapon na. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibhasa ikaw, yung katawan mo napulot lang sa kalye. Ina, grabe. Tangina. Akala ko yun na yung masakit na ano eh. Pucha, tunuloy-tuloy sa gamit pa niya yung ginamit niya sa laban nila ni GL ngayon about sa wala akong respeto sa mga rapper na walang katawan sa kalye. Tapos nailaro niya pa sa pagiging ano dahil napulot lang siya sa kalye. Grabe. God damn! Tuloy natin. Victim blaming, no? Pero victim alam din naman siya na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina, kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila, putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa battle nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung idolohiya mo na nababastos? Perpe ka? Uso lang si Malupito na yon, kaya naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to.
Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo, ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse, yung physical, mental, spiritual at pinansyal ang tunay na poging lalaki. Ano? Kasalanan nyo to. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Emosyonal, no? Wow, magkusyana. Ha? Ano? Kanto mandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo. Tangina, grabe yung round 2 ni J-Block. Gago. Sakit nun, putya na yan. Nung unang ano pa lang kita nyo naman sa mukha ni Vitrum nung unang banggit pa lang na ano, yun nga, wala daw, tulad ng isa dyan na walang magulang. Puta, nag-ano na agad Biglang switch ng mood si Vitrum na tatagal ng tinamaan Pero grabe yung round. Akala ko kasi ano lang yun, kumbaga isang angle lang yun ng round niya. Pero yung pala buong round niya, isa lang angle. Pero sobrang siksik na napiga niya talaga yung angle na yun. Na-i-connect niya pa dun sa mga naging linya ni, ayun nga, line ni Vitrum, pati yung kung bakit siya ganyan, nangungupal. And yun nga, yung style niya. And na-end niya pa ng sobrang lakas din talaga. Grabe. Grabe tong laban na to. Papakinggan muna natin yung round 2 ni Vitrum. Ang haba ng oras! Oh my God, legit! Kung champion ka talaga, labanan mo ko isa buhay time limit. Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit ng narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Ang ina talaga yung galit ni sa mga Bisaya Ang ina huwag ka naman ganyan to. Nasaktan din ako, Bisaya din ako Pero yun, shoutout sa mga Yawa, mga Bisaya dyan, lalo sa Bohol. Yan, shoutout sa inyo. Mababait naman kami. Try natin. Pero yung sa rebat na yun ni Vitrum, hindi niya tinanggi. So, masasabi ko na na real talk talaga yung angle na yun ni J-Block. Tutuloy natin, baka kasi may karugtong pa. Tsaka kagibunusin daw. Gusto mo yon, Os? Pag ako nagkagibunusin, gagabakin ko yung asawa mong si Rosa. Tama yung gusto Tama nagsimula siya. Kaya damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sanang bumatel. Pero ang kulit niya, Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya, yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow, aktivista! Ganda ng angle na yun. Ang ganda ng angle na yun. Ang inang yan. Solid. Ano rin yung pagiging activista na ina-angle kay Vitrum na gamit ni Bawi, no? Tapos nagamit sa kanya. Galing na silip ni Vitrum doon. Pucha. Try natin.
Tangin na ka, parating mo kang pera hasta ang white knight ka, tol. Para yung puso mo maramdaman na magkakatol. Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mo ang flip top, di mo kailangan ipagtanggol. Kwanggol! Yung pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, sa sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Ba, nagpakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Eh, bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya, pumirma pag natalo. Kaya wak mong anggulo, wag mong mahilit iho. Lalabanan din kita PSP, prinsipyo sa prinsipyo. Ano trip mo? Lika dito, huwag kang bababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop mismo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bisaya pero endorser ni Isko. Gago nga di ka. Nung eleksyon, kinuha, nung nag-champion sa liga. Puta kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulong ng taga Maynila. Diba? Bisaya ka daw. Eh, pati si Pacquiao. Abay, gago na to. Sa bagay, flip-top tayo. Ang people's champ dito, ako. Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Gago. Huwag naman, G-Troom. Huwag naman. Nakapalayas mo na kami, ha? Gago. Ang ganda, grabe si Vito. Nasa ano pa yan, ha? Partida, nasa Cebu yan, puta. Kupal. Joke lang! Pero kita mo naman, ginago ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pagkalaban mo yung goddamn! Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito pamantayan. Betrom ka Bisayaan! Kung ka na to, brother, at kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang totodo ko, brother, walang lugar na magmamatter. Tangina kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther. Fuck these ropes! Gago. Sino mo, ligaw na pa ako. Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt. Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth. Fuck Bisaya, fuck Mindanao, and fuck all your dirt. Walang home court sa bedroom of the world. Bedroom worldwide, kahit sa ang isla mapipilit, lahat ng napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo 6th Street! Ganda. Okay, round 2. Medyo dikit yung dikit yung round 2 niya. Kasi same level ng yung round 1 at round 2 ni Vitro magka-same level din talaga ng energy, pati yung niya, kaya niya rin kasing kunin agad yung momentum no. Walang home court advantage kay Vitro. And kay J Black naman on the other hand, mas malakas yung round 2 niya sa round 1 niya. Pero yung pagkukumpara ko yung pares ng round 2, mas natripan ko yung round 2 ni J Black. Although isang angle lang siya, pero hindi naman siya hindi nakakaumay dahil madami siyang laro na nailabas doon, and mga na pag-connect din niya na may mas direct din kay kay Vitrum. So yan, pero malakas din yung round 2 ni Vitrum. Sobrang bibigay ko to gahibla lang. As in, sobrang gahibla lang para kay J Black sa round 2. So, pakinggan natin yung round 3 nila. Di daw kailangan ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun
Di ba? Hindi nagmukha kang tanga. Ako, di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila, sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay ng inang to. Beatroom Worldwide, kaya pala pinakyo mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelyido. Okay. Sabi mo, mga taga PSP WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba, sa break it daw ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inarbor nila, yung mga MCing may pangalan na, insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbuno sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Ano? Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam, basketball player tong si Vit. Ang lupit mag-fade away. Malarukawa yung galawan. Talagang pwede pang display. Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. No pets allowed yon. Isa sa mga legends na nandito. At mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede mag-artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Fuck the police! Fuck the police! Gago pinak. Gago to si... Tarantado, pinakyo pa, gago. Fuck the police! Yan ang lagi niyang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon. Kung i-red tag kita ngayon, kahit aktivista ka lang talaga, mapa-red tag o pag-battle kay J-Block, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa paanan mo. Kanaibot lang sa til, sa patay ba? May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito. Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy! Tangina mo, tamod ka ni Kahir, piko na ako sa'yo, boy! Ang inang yun, nakakamiss si Kahir ang puta. Yung huling laban ata niya, yung ano pa eh. Gulpi de Gulat ba yun? Yung naglaban si ano, yung laban ni Tipsy D30 tapos Looney Abra, no? O Gapo. Basta di ko matandaan yung event eh. Pero, yun, tapos lumaban din si Kaya, tapos si Japorms yung kalaban. Sobrang classic yung laban na yun. Yun, tuloy natin, nabanggit lang ni J-Block. Kung kayo may NTFL Cup, kami may PIDEA. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Sa flip-top ka magsusulong ng aktivismo, mga kupal yung taong andito. May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo. Si Enigma nga, in check, at pinagkakakitaan kanya mismo.
Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mong pinapalamon ka ng kapitalismo? Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano ba yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talunang reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Lumaban ka, Vitrum. Umalulong ka sa kalsada. Bumagyo o bumaha pa. Makulong o mabasa ka. Gumulong ka sa grasa. Isulong propaganda. Lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat yung ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. Okay. So, yung angle naman dito ni J-Block is sa pagiging aktivista ni Vitrum, no? So, nung round 1, alam ko nabanggit niya yun, pero parang pahapyaw lang niyang, hindi naman niya totally pinukusan, no? So, dito, pinokus niya yun sa pagiging aktivismo, tapos yun nga, yung parang comparison na rin nila. Kasi parang parehas din silang aktivista na parehas din silang may pinaglalaban, no? So, yun, malakas din yung round 1 niya, pero para sa akin, pinakamalakas na yung round 2, no? So, medyo, pero mas malakas to dun sa round 1 niya. So, medyo lang. Para sa akin, round 2 yung pinakamalakas si J-Block. So, panoorin mo natin yung round 3 ni Vito. Tinira ko na yung police, so para daw wala akong trabaho. Yung pa yung minention, tangina mo, battle rap is my profession! Ay, pangit ang malina lang, mga ribat. Yan. Mabait si GL. Pero nung finals ako yung nagkupal, ayoko kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito nung nanalo, nag-endorso ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na na-line up sa mga Bisaya Music Festival. At tinurog ni M-Side sa Cebu kasi pilit yung technical. Putai sa buhay champion na estilong pedestal. Dinurog ni M-Side sa hometown bilang kampyonato. Kay mo at Krega, Vitrum, di rin nanalo. Panis ka sa tropa mong si Range. Alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsyabo pa. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang bayad. Kaya yung titulo mo nung una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang abag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Ang ina talaga. Galit sa Bisaya. Walang udyok ng tropa para magdroga, para lang imahe na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago. Emar! Gago. Kaya putang ina ng anak mo. Uy! Uy. Ay. Uy. Bakit? Kasi may wak siya na tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ice, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pangagapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Wala ka ng kwentang amalaap ang kwentang asawa. Yung asawa na pinopost niya nakahubad. Ang kapal ng katawan, ang solid na mga pats. Kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Gago. Oo, sa misis ni J-Block, ako yung nag-call Jack. Inaamin ko yan.
Pero para tirahin ako, wala kang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Tangina, asawa ba yan? Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tratuhin kakapost mo ng katawan. Okay sana kung hubadera parang An Mateo. Kasi hindi na artista. Wala siyang talento. Isa siyang taong pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Post pa, bastusin mo pa. Kanyang reputasyon, di mo inisip yon. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dilandi ako ng asawa niya, puta legit tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Alam mo, kahit kupal ako sa lines at may pilong kaumay, alam nilang di ako bastos sa real talk na buhay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay na di mo nagawa bilang champ ng isa buhay. Champion puro iyak kasi sadla, what the fuck? Nagsugal at nagdrugs at bilang asawa, palpak. Habang ako, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina, kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng ra. At di man champion, tangin ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J Black. I am the title! At lapat pa rin ko sa game, even I rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal na dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit drill yun. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. Kung champion lang ang title mo, tangin na mo, weak yun. Kasi sa flip top, may undefeated, most viewed, meron ding Bitrom! Hey! Bitrom worldwide! Pag sinabi kong world, sabihin nyo ang wide! World! World! Pag sinabi kong bit, sabihin nyo room! Bit! Bit! Ganyan mag-rap! Champion! Grabe, solid pa rin yung energy ni Bitrom dito sa round 3, no? Para sa akin lang, para sa akin lang, disclaimer lang din. So, baka sa mga nagko-comment dyan. Pero para sa akin kasi nasayangan ako dun sa first half ng round niya, no? So, medyo flop yung rebat, tapos, para sa akin kasi yung angle niya is, hindi direkta kay J Black. So, mas tinamaan talaga din yung asawa ni J Black, no? And though nagets ko naman yung point niya na kung ano yung kumbaga yung mensahe nung linya na yun or setup niya na yun. Pero nasayangan ako kasi hindi siya gano'n kadirekta kay J Black eh. Kumbaga hindi siya gano'n kasakit or hindi siya gano'n ka parang syempre battle to, mas pa rin ako, mas preferred ko kasi ayun nga, hindi rin kasi ako fan talaga ng mga sobrang personalan talaga. Unless yung sobrang creative ng pagkakagamit, pero yung mga linya is yung ang tinatamaan lang is yung yan tulad yan asawa ganyan, hindi sa kalaban. So parang para sa akin na hindi ko siya masyadong mabibigyan, hindi ko siya gano'n na-appreciate, no, and hindi ko siya gaano mabibigyan ng punto. So pero on the other hand, sobrang lakas pa rin nung second half nung after nung angle na yung second half, sobrang solid nun, as in grabe yung laban na 'to. Grabe yung performance ni Bitrom dito, no. So, talagang ramdam mo pa rin yung gigil niya at gutom niya, even though na yun nga matagal siya napahinga, eh, and pinakita niya pa rin talaga yung estilo niya, talagang pinanindigan niya dito. So, pero battle wise para sa akin mas bibigay ko yung round 3 kay J Black para sa akin kasi mas direct yung mga tira niya, yung mga angle niya, no. So hindi rin gano'n kagasgas yung mga angle, pati linya. So mas direct nga lang. Pero sayang talaga kung siguro sabihin nating 1/4 lang nun yung nakain nung sa angle niya na yung tinamaan asawa niya. Puwede ko ibigay kay Vitrom, eh.
Kasi sobrang solid na nung mga sumunod yung second half na yun, lalo na pag direkta talaga. Iba kasi yung nagiging impact talaga niya. Lalo na sa ano, pero believe ako ano, props kay Vitrum dito dahil even na Cebu crowd 'to, eh, siyempre wala namang bias sa Cebu and yun nga nakuha niya yung momentum, nakuha niya pa rin yung crowd sa gano'ng level ng performance. So sobrang, saludo 'no. Pero yun, tignan natin kung sino nanalo. I mean alam ko nanalo si J Block pero alam ko dikit lang 'to, eh. So yun, again round 1 Vitrum, round 2 and 3 bibigay ko round 2 Gahi Black kay J Block and round 3 bibigay ko rin kay J Block. So yun, tingnan natin. Number 15, Vitrum versus J Block. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ay lang, baliw ng laban na yun. At shoutouts nga pala kay J Block. Kinalaban niya yung Isabuhay 2024 finalist sa loob ng 2 araw. Mga Grabe, yun yung nakita ko no, sa mismong araw ng event na yun na parang sabi ko, doon ako nagkaroon ng idea na si GL yung kalaban niya dun sa, or sila ni GL yung naglaban sa Minefields. And sobrang saludo kay J Block dito, hindi madali yun na kalabanin ng 2 Isabuhay finalist ng 2024 ng 2 gabi na magkasunod. Talagang mandirigma din talaga si J Block and pinatunayan din niya na deserve niya yung pagiging Isabuhay champ na yun, napatunayan niya sa laban na to, sa laban din ng laban nila ni GL na isang classic din na laban, no. So sobrang props kay J Block natin. Sama natin, alam niyo yan. Ang boto ng Urado, tingin ko, panalo talaga tayo lahat doon. Yeah. Pero ang boto ng Urado, Panalo tayo doon. 3-2, magigay para kay J Block. 3-2. So yun, dikit nga siya. Tingnan natin yung 3-2 nung dikit siya. So tingnan natin kung sino yung mga bumoto. Pero sabi ko nga, ako preference ko lang talagang siguro yun nga, depende sa preference din talaga ng mga nag-judge. Pero either way, pwede siyang sa ganda rin kasi talagang laban yun, talagang dikit, hindi ko rin masabi talaga eh. Ako lang talaga sa preference ko lang talaga para sa akin, mas natripan ko yung kay J Block. Pero yun, tingnan natin yung mga nag-judge. Nice battle. Okay lang yun. Sabihin na natin hindi ko natanggap nung una yung talo kay Mot, pero ito parang hindi ko rin ata matatanggap kasi parang pag tinignan sa replay ko, panalo din talaga si Vic. Okay na yun na Vitrum. Isa sa mga shoutout kay Papa Kels din pala at Pete at Unhinged. Tapos J Block, mga angkin na naman. Uy, puntang ina mo, si MP3. Natin Binoto ko si J Block. I think ako yung last na nag-vote. Para sa akin, actually kung pwede lang itabla sana, dapat sana yun eh. Pareha silang entertaining, pero pagdating sa entertainment, feel ko mas labang si Vitrum. Kaso, sa yung mga punches talaga, feel ko naman si J Block. Although entertaining si Vitrum, kung pwede nga lang, tabla na lang, pero mas preference ko talaga yung punches. So, mas nakita ko yun kay J Block. So, binigay ko kay J Block yung rounds 2 and 3, Vitrum round 1. Yo, Rafian, binoto ko si Vitrum, ako yung isang bumoto sa kanya. Bale, ginawa ko nung round 1. Putangin na sobrang lakas na nung rounds ni Vitrum, ni J Block, I mean. Pero yung mga rebuttals ni Vitrum dun sa round 1 niya, sobrang pasok na pasok yun. Tapos yung buong linya niya, akala ko kuha na ni J Block yun, pero nung bumanat si Vitrum, nakuha niya para sa akin. Yung round 2, kahit isang angulo lang yung ginamit ni J Block, feeling ko sobrang lakas pa din. Kaya yung round 2 ko, binigay ko siya na tabla para sa kanila parehas kasi sobrang galing din yung round 2 ni Vitrum. Round 3, yun yung parang naging sa akin na yung binoto ko doon si Vitrum kasi parehas sila may mga dull moments sa round 3 pero feeling ko mas madaming magandang moment si Vitrum nung round na yun. Kaya putang na, pero sobrang solid na laban. Props sa kakupalan ni Vitrum, ta sobrang lupit din ni J Block kasi dalawang sunod na gabi siyang bumatel. Pero yun, boto ko round 1 and 3 Vitrum. Ayun, putangin ng laban yun. Ayun, ako isa ako sa bumoto kay Vitrum. Per round, binoto ko sa round 1. Binigay ko yun para kay Vitrum kasi sobrang effective niya. Parang andun pa rin yung adrenaline effect nung ginawa niya kay GL. Parang yung style niya talaga nadala niya dito sa Cebu. Props sa'yo, Vitrum. Round 1 kay Vitrum yun. Then, ang problema sa round 1 ni J Block,
parang hindi niya na-open na maayos para sa akin. Tapos nabitin ako sa niya, mga angle. Tapos yung round 2, binigay ko yung kay J-Block. Yung one angle na ginawa niya, ini-stretch niya ng ini-stretch, putang ina. Napaka-effective. Ang hirap gawin nun. Tapos yung round 2 ni Beatroom, parang yung pangungupal niya hindi na ganun naging effective eh. Gawa nung ginawa ni sa round 2 ni J-Block. Then yung round 3, parang pinakamainang round ni J-Block para sa akin yun. Tapos binigay ko yung boto ko para kay Beatroom. Congrats J-Block, props Beatroom. Yun, sa FT, isa ako sa bumoto kay J-Block. Kung pwede lang, sana patas na yun eh. Pero doon ko na lang sa unang round, nakuha yun ang slight ni Beatroom. Siguro nagpa-factor in din yung siya yung pangalawa. Sa round 2, larong-laro na kay J-Block yun. Tingin ko sobrang ganda ng atake niya na ginamit against kay Beatroom. Sa 3, although mas entertaining si Beatroom sa buong battle, mas laugh trip. Pero tingin ko mas makulay yung mga anggulo ni J-Block eh. Mas unique, mas fresh para sa akin yung mga ginagamit niyang angles. And yun, binoto ko si J-Block. So, Claridel, Candelabra, sobrang solid ng battle, kahit sino pwedeng manalo. Hindi ko na lang siya ginudge per round kasi sobrang hirap talaga. Silang dalawa ay may pareho na punto. Yung deciding factor ko na lang siguro is yung creativity ng angle. Merong konting paulit-ulit na angle si Beatroom na about Visaya, pero entertaining naman yun para sa akin. Sobrang solid. Pero kumbaga kung i-spit yun ng ibang AMC, yung mga linya ni Beatroom, hindi yun magiging effective. Parang naka-built-in lang talaga para kay Beatroom. Otherwise naman kay J-Block naman, kung yung creativity niya ng pag-create ng mga angles, hindi siya tumatakbo, parang andun siya as a whole. So, kahit sino pwedeng manalo sa concept lang talaga at sa creativity ng angle. J-Block. So yun nga, tingin ko kasi sa comment or sino makapanood nito, yun nga magkakaroon tayo ng iba't ibang opinion. Pero yun nga, again, lagi kong sinasabi na yun aking personal opinion lamang, and yun yung base sa pagkakapanood ko. So again, maraming salamat sa mga nanood guys, and kita-kits tayo sa darating na Berta Balentong 12. Malapit-lapit na yan, and yun, medyo mabigat-bigat yung mga laban na yun. Tingin ko magiging siya, classic na gabi, and lalo dalawang laban ni GL nun. So mabibigat din yung kalaban niya, Raffian tsaka Husky. And alam ko may laban din si let lang, check natin yung lineup para mas klaro. Tingnan natin yung lineup. Siyempre, alam naman natin yung tawag nito, yung isa buhay, no? Pero yun, Jonas tsaka magbibigyan na rin tayo ng prediction dito, no? So, Jonas tsaka Frus. So, hirap agad nito, So, alam ko pareso galing sa talo. Kay si Jonas talo kay Saint Ice ng round 1 ng isa buhay. And Frus talo siya dun sa 3-way nila, last ahon 15, no? Ahon 15. So, wala siyang naipanalo doon ng bawat. Pero sobrang solid ni Frus nung gabi na yun, dalawang gabi na yun. So, tingin ko magmamatter na lang to sa kasi parehas na sila may jokes ability talaga. Lalo si Jonas, kilala naman natin si Jonas. And siguro para sa akin, bibigay ko to ng bahagya. Siguro prediction wise, bibigay ko to kay Frus. Kasi tingin ko mas magiging gigil siya rito, mas magiging babawi siya, no? So, feeling ko kaya tapatan ni Frus yung jokes na madadala ni Jonas. So, pangalawa, J-Block Slack 1, isa sa mga yan, kakapanood na natin si J-Block. And syempre si Slack 1, given yung performance na nung isa buhay 2024 and yung sa mga recent laban niya, no? So medyo may gutom pa din talaga. Pero sa akin lang, gusto ko lang din para siguro, ewan ko kasi siyempre si J-Block, alam naman natin, no?
given naman kita niyo naman sa performance niya ngayon tsaka sa laban niya kay GL talagang meron siyang talagang gustong patunayan, talagang handa niyang depensahan yung pagiging champion niya, no? And tingin ko magiging magandang laban 'to, classic din 'to. And, ito mahirap 'tong bigyan ng prediction kasi kahit sino sa kanila may puwede, eh. Bahala na. Pero, siguro bibigyan natin 'to kay J Black kasi, momentum wise kasi base huling laban ni Slack 1 yung sa Ahon 15 Day 3, 'no. So, yun nga. Pero kung halimbawa Slack 1 'to na kalaban niya yung Ruffian, siguro medyo magiging dikdikan na laban 'to. Pero base lang muna sa mga recent performances nila ang tingin ko mananalo dito sa laban na 'to is si J Black. Next is yung MZite MP3. So ito, para sa'kin para sa'kin ano 'to, MZite 'tong laban na 'to. Although matagal din napahinga si MZite, nung huli niya din is yung three-way battle, 'no. And so kita niyo naman even though na sobrang solid pa rin ng mga performance niya dun. And, MP3 din galing sa Isabuhay, run. So, tingin ko mas marami lang mas maraming magiging angle si MZite dito kay MP3 lalo na yung mga naging controversial niya na judging and even yung laban niya kay Cripley, 'no. And knowing MZite naman, alam naman natin isa yan sa mga Isabuhay champ na talagang hindi rin nagpapabaya sa bawat laban. And tingin ko sobrang gutom din sa MZite ngayon, 'no, lumaban. So, again another classic matchup na naman 'to. So next tayo Isabuhay, 2025 Katana versus Saint Ice. Overall itong natitirang 4 na 'to, Katana, Saint Ice, Sleep Ramban, sobrang para sa'kin ito yung pinakabalanse na Isabuhay semis na parang hindi siya magiging one-sided, eh. Parang siya, either way kung kahit saan mong tignan na match-up, 'no. So Katana, Saint Ice parehas technical. Si Katana mas may, jokes, or comedic, capability siya and nagfi-freestyle din siya, 'no. So samantala Saint Ice naman and then si Katana rin may technical din siya magsulat. Isa rin sa mga magagandang magsulat 'to si Katana, eh. On the other hand, Saint Ice, sobrang, technical din niya and, iba rin yung freestyle, capability niya. Kita niyo naman sa laban nila ni, ni Zaki. And, tingin ko yung momentum kasi ni, Saint Ice ngayon paangat, eh. Paangat din yung actually parehas ang paangat yung momentum nila. So, parang magandang salpukan din 'to. Pero para sa'kin, kung ako papapiliin para dito ako hindi naman sa Las Piñas represent din tayo. So, ako, kung tutuusin Katana ako. Pero isa rin sa mga malapit nating kaibigan yun si Saint Ice, 'no. Pagdating sa flip top, mas close tayo kay Saint Ice. Pero hindi naman sa based na lang sa abilities nila and sa mga naging run nila ngayong, Isabuhay 2025, tingin ko mas may slight edge si Saint Ice. Experience-wise na lang din siguro and yun nga, yung iba kasi yung freestyle capability ni Saint Ice talagang dumudurog ng rounds, eh. Pero iba rin, ang naman dito kay Katana is kung talagang, maganda yung magiging preparation niya or magiging niya dito is tingin ko naman mabibigyan niya ng sobrang solid na laban. So, yun, Katana, Saint Ice. So, Saint Ice tayo dun. Next, ito Lipram versus Ban. So, medyo hirap din ako mamili sa dalawa na 'to kasi, alam naman natin yung, si Lipram alam naman natin na isa 'to sa mga veterano na, 'no, and, iba rin 'to sumulat and siyempre yung strength niya is style marking. Samantalang si Ban, isa rin sa mga, matutunog na pangalan na ngayon sa Cebu and, siya, medyo even naman sa mga napanood kong, unang laban ni Ban, 'no, talagang iba rin siya mag-compose ng sulat and, mas natitripan ko din yung mga baon niya, mas madaling maintindihan, mas, recent yung mga, references niya. Feeling ko lang dito parang magiging
siguro ubusan talaga 'to ng tinta mangyayari dito. Kasi sobrang ano sila, parang parehas sila halos ng style. Kaya ang kinaibahan lang nila kasi is si Lipcram mas nagdu-dwell siya dun sa line marking, style marking. So, halimbawa, ang mangyayari niyan is puwede niyang maano agad yung sulat dito ni Van, pero feeling ko either way, ayun nga, sabi ko nga sa inyo balance ito kahit sino puwede. Pero para dito sa laban na 'to, bibigay ko 'to kay ano, parang ano ako dito, magli-lean towards ako kay Lipcram pero yun nga, si Van di pa natin puwede i-count kasi yun nga, parang underdog syndrome yun, eh. Pero yun, yun muna yung prediction ko, Lipcram muna, pero kailangan i-body bag niya 'to, kung gusto niya manalo, yun lang. GL versus Raffian 'to isa sa pinaka-ayokong ayokong ano, ayokong match up. Hindi dahil sa ayoko sila ano, I mean hindi dahil sa ano, kasi parehas sila, eh, actually ito yung dalawang pangalan na iisipin ko na 'pag naglaban talaga, sobrang sabog yung venue nito lalo na sa mga reference, sa kung paano nila lalaruin yung mga rounds, lalo na sa GL. Di ko alam kung anong klaseng concept yung gagawin niya na train of thought niya. And even din si Raffin kung paano magiging preparation, pero sobrang solid itong dalawang pareho na 'to kaya bahala na sa kahit sino ako kahit sino manalo sa dalawang 'to wala akong problema, all goods ako dito, mapa-GL man o Raf 'yan. And GL versus Husky, ito, yung last laban ni Husky sa Ahon 15-3 sobrang solid din talaga. And, ibibigay ko, para sa'kin yun isa sa mga solid na laban niya 'no, sa kanyang career. And siyempre GL pa din ang kalaban niya, hindi pa rin basta-basta, isa-buhay champion din 'yan, recent isa-buhay champion and yun nga, iba rin kasi yung pinapakita talaga ni GL even since nung nagsimula siya talagang pataas lagi yung performance niya and magiging challenge 'to actually kay GL kasi magkasunod yung dalawang laban niya and tingnan natin kung paanong gagawin ni ano 'no, sana may maipakitang bago pero GL versus Husky, GL ako rito. Unless talagang ano pero yun, GL versus Raffian kailangan dito either way may maba-body bag talaga kung ano, mahirap kasi kapag wala, sobrang hirap i-judge ng bawat ito. Pero yun lang, again, sa mga hindi pa nakakabili ng tickets, alam ko sa Flip Top wala ng SBIP, check niyo na lang yung mga, collab nila like Linya Linya, Crown, Hypebeat, Real Jokes, ano pa ba, basta yun yung mga collaboration nila na, Black Manila tsaka Ulap and then check yung mga pages nila kung meron pa na available na SBIP. Pero more or less meron pang ibang tickets na like VIP and Gen Ad. So, again, maraming salamat sa panonood. Until next battle review natin, comment down below and subscribe. Yun lang. Sheesh!